Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, nagparamdam na naman sa kanya ang presensya ng agod. Napakainit ng kanyang katawan noon na para bang gusto niyang lumublob sa tubig ng batis. Kaya ang kanyang ginawa ng mga oras na yon, humanap ng pagbalingan ng kanyang gigil. Ang plano niya, maghanap naman siya ng mga puno ng saging upang pakawalan dito ang nagbabadyang kapangyarihan ng agod. Bago siya umalis, nagpaalam na muna siya kila Manong Duming at baka hanapin siya nito. Mag-ingat ka, iho. Isipin mo, nasa kabundukan tayo ng Uringaw. Baka makita ka nila sa Noy. At saka, maraming panganib sa lugar na ito. Wika ng ermitanyo. Mag-ingat ko ako, Manong. Babalik lang din ako kagad. Sagot naman niya sa maestro niya. Sa paglayo niya sa kinaroroonan nila Manong Duming, ay ang pagsanib sa kanya ng anino niyang taglay. Dahilan para mapadpad siya sa pinakatuktok ng bundok na yon, kung saan sa ilalim nito nandun ang buo nilang pangkat. Sa pagpunta niya sa tuktok na yon, doon niya nakita ang kabuuhang lupain ng nagngangalang Sanoy. Habang nagmamasid siya mula sa bundok na yon, papunta sa kabilang dako ng bundok, meron siyang nakitang isang lugar na nagpapukaw sa kanyang atensyon. Nakakita siya ng isang kuwibang nagliliwanag na para bang kahawig ito sa gingharian ng diwatang kaibigan niya na si Maria. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang makasipat siya ng isang babaeng nakatingin din sa kanya sa bunganga ng kuweba. Meron itong suot-suot na kwintas na kahawig sa mga gamit ng mga usik na uri ng mga mangkukulam. Yung kwintas nito, may bungo ng kung anong hayop. Dala ng kaniyang kuryosidad, agaran siyang pinasanib ng anino upang kanyang lapitan yon. Nang makalapit na doon sinuli, nagkatitigan sila ng babaeng halos nasa 50 mahigit na ang edad. Nakakakilabot yung kwintas nito. Habang nakatitig siya sa nilalang na yon, patuloy lamang ang pagngisi ng babae habang nakatitig sa kanyang kinaroroonan. Animoy hindi ito natakot sa kanyang presensya. Kaya ang ginawa ni Noli, kaagad niyang kinuha ang dalawa niyang tabak na nakasukbit sa kanyang likuran upang sugurin ang nilalang. Tila ba na ang mga oras na yon, nawala ang pagiging talino ni Noli sa pakipaglaban sa kung anong uring nilalang ang nakakaharap niya. Ang buong akala noon ni Noli, isang ordinaryong mangkukulam lang ang babaeng nakita niya, pero paglapit niya, bigla siyang nagulantang nang makasipat siya ng kakaibang nilalang na lumabas sa likuran ng babae. Halos hindi noon nakasugod si Noli dahil sa kanyang mga nakita. Alam niyang hindi ordinaryong mangkukulam ang nilalang na yon. Bagkus isa itong uri ng mangkukulam na aswang na usap-usapan nila noon nila Tonyo na pinakamalakas na uri ng aswang sa lugar ng Uringaw. Hanagop, bakit ka narito? Sigaw na tanong ni Noli sa babaeng matanda. Mas gusto kong mag-isa sa lugar na ito, iho. Ikaw, bakit nandito ka?
Parang naliligaw ka yata, Antingero. Ang buong pag-akala ni Nuli, isa talaga yung babaeng matanda pero lalaki pala ang busis nun. Dahil sa narinig ni Nuli, labis ang galit niyang nararamdaman para sa matanda. Imbis tataka siya mula sa teritoryo nito, pinili niyang nilabanan ito. Panatag kasi noon si Nuli dahil nasa pangangalaga niya ang agon. Hindi ako naliligaw, Hanagob. Narito talaga ako para harapin ang kagaya mong sinasabing pinakamalakas na uri ng aswang. Para paslangin ka ngayon mismo. Sagot naman ni Nuli. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtawag niya sa agod na kanyang mutya. Paglitaw nito sa kanyang mga kamay, agaran niya itong ipinadampi sa kanyang dibdib upang magbibigay sa kanya ng dagdag na kapangyarihan. Ang laking pagkakamali noon ni Nuli ay hindi niya hiningi ang kapangyarihan ng birtud at sa mga nalalaman niyang dasal sa libreta ng ermitanyo. Dahil kampante siyang kaya siyang iligtas ng agod niyang taglay na hindi pa niya gamay na gamitin yon. Dahil sa ginawa noon ni Nuli, mas naging masaya naman ang matandang lalaki dahil sa mga nasilayan nito sa kanya. Ilang minuto ang lumipas. Pinili ni Nuling sugurin ang Hanagob ng kanyang kalaban. Hindi noon pinansin ni Nuli ang pwedeng mangyari sa kanya sa pakipaglaban sa isang uri ng aswang na mas dihamak na mas malakas sa ibang mga aswang na uri. Sa pagsugod noon ni Nuli, kaagad siyang nagpakawala ng napakalakas na suntok sa kaharap niyang Hanagob. Ngunit laking gulat na lamang niya nang hawiin lang nito ang kanyang mga kamay na may karga na agod. Kasabay ng paghawi nito sa kanyang mga kamao ay ang paglabas ng gabay ng Hanagob na yon nang siyang labis na nagpakilabot kay Nuli. Halos manginig ang kanyang panga nang makita niya ang malademonyong gabay ng Hanagob na yon. Maging ang kanyang agod na kanyang pagmamay-ari ay wala nang nagawa. Dahil sa hindi naman ito nagagamit ng lubos ni Nuli. Nang makalapit na sa kanya ang Hanagob, doon nakaramdam si Nuli na labis na pagkatakot para sa kanyang kamatayan. Halos hindi niya matitigan ang nanlilisik na mga mata nito at ang malademonyong pagmumuka. Sa bawat hakbang ng Hanagob sa kaniroroonan niya ay ang dahan-dahang pagbabago ng kaanyuan nito. Hindi rin ito narinig ni Nuling mag-usal, kagaya ng kanyang ginawa kapag sasabak siya sa labanan. Doon niya napagtanto na ang lahi ng mga Hanagob ay napakalayo pala ng kakayahan kumpara sa mga gabunan. Hindi pa man noon nakalapit sa kanya ang Hanagob. Pinili niyang tumakas na lang at ipagbigay alam ang nangyari sa kanya sa kanilang grupo. Pero nung akmang sasanib na sa kanya ang mga anino, ay agaran siyang nahawakan ng gabay ng Hanagob. At saan ka pupunta? Di ba? Kanina ang tapang-tapang mong harapin ako. Pinapakita mo sa akin ang lakas mo. Kaya nararapat lang na ipakita ko rin sa iyo ang kakayahan ko. Wika kay Nuli ng Hanagob. Habang nakahawak kay Nuli ang gabay nito, pilit pa rin siyang nagpupumiglas sa kanyang pagkakadakip.
Ibinuhos na rin ni Nuli ang lahat niyang kakayahan. Ngunit kanina pa lang, napasok na siya ng hanagob dahil sa kanyang kapabayaan at pagkakampante. Lahat ng usal na pinakita ng diwata sa kanyang isipan, tumatak sa kanya, ngunit hindi niya mabanggit ang mga usal na yon. Dahil sa tuwing mag-uusal siya, nanghihina siya ng husto. Dahil huli na, nang mapagtanto niyang ganun pala kalakas ang hanagob. Wala nang nagawa noon si Nuli, kundi sumigaw at humingi ng tulong sa ermitanyo. Sigaw siya ng sigaw sa dalawang ermitanyo ng, "Manong Duming, Mang Carpio, tulungan niyo ako." Kasabay ng pagsigaw ni Nuli ay ang pagdakma sa kanya ng hanagob. Kung tutusin, kayang-kaya niyang makipagsabayan dito sa espiritual na labanan o pisikalan, ngunit ni isang mga usal niyang nalalaman, hindi gumagana. Hindi rin niya inaasahang darating sa puntong harap siya sa isang hanagob na minsang hinahangaan ng mga antingero sa lugar. Halos hindi rin inaasahan ni Nuling makaharap niya ang mga ito dahil naririnig lang niya ito sa mga kwento-kwento. Habang hinawakan ng hanagob si Nuli, wala na siyang nagawa kundi hayaan ito sa nais na gawin ito sa kanya. Habang dahan-dahan siya nitong pinapasan, nagwika sa kanya ang hanagob ng, "Huwag ka nang sumigaw. Walang tutulong sa'yo dito. At kung may tutulong man, sisiguraduhin kung hindi ka nila matutulungan. Masaya ako ngayon dahil meron akong alipin na isang bungyaitang antingero." Nang marinig ito ni Nuli, kahit papano, nabuhayan siya ng kanyang loob dahil sa walang balak ang hanagob na siya'y kitilan at kainin. Dahil sa kanyang narinig, doon nagbuo ng plano si Nuli sa kanyang isipan. Sa pagpasok nila sa kuweba, dahil ang agod lang naman ang aktibo niyang gamit, dahan-dahan niyang inaral kung paano ito gamitin ng tama. "Pasensya ka na pala, alipin, sa aking tahanan. Hindi ko kasi inaasahang may bisitang darating sa akin. Sa ngayon, pipilitin mong maging pamilyar sa inyong lugar at kinaroroonan. Maging mahigpit ang iyong trabaho kinabukasan. Kaya dapat makapagpahinga ka ng maayos ngayon." Wika ng hanagob. Hindi naman nakasagot noon si Nuli dahil sa sobrang takot niyang nararamdaman. Ang ginawa lamang niya ng mga oras na yon ay ang tawagin si Manong Duming sa kanyang isipan upang magmakaawang iligtas siya sa kamay ng hanagob. Dahil sa narinig ng dalawang ermitanyo ang pagsisigaw ni Nuli sa taas ng bundok, halos nagising silang lahat sa pagkakatulog. Alam nilang may nangyayaring hindi kaaya-aya noon kay Nuli dahil unti-unting naglalaho ang presensya nito. Halos hindi noon matunto ng pangkat nila Manong Duming si Nuli dahil tila ba binura ang bakas nito sa mundong kanilang ginagalawan. Dahil sa pangyayaring yun, hindi na natulog ang pangkat nila noon dahil pinili nilang hanapin noon si Nuli. Sa bawat pagtapak nila sa bundok na yun, patuloy nilang tinatawag si Nuli. Nang maikot na nila ang paanan, nagpasya na sila noong mag-umpisa ng umakyat sa bundok. Doon kasi nila huling narinig si Nuli, kaya maaring doon nila ito matagpuan
Sa pag-akyat nila Manong Duming, hindi nila ininda ang dilim ng paligid. Sila Tonyo at Karding noon, kinakausap na rin ang mga maligno sa lugar upang alamin kung nasaan dumaan si Nuli. Kahit ang mga laman lupang kanilang nakakausap noon, bigong matagpuan si Nuli. Sa pagsapit ng umaga, patuloy pa rin silang naghanap kay Nuli. Kahit naikot na nila ang lahat ng parte sa bundok, bigo pa rin nilang mahanap ang kanilang kasama. Tika, nakapag-subscribe na ba kayong lahat at nag-like? Gawin nyo na. Sige, balik tayo sa kwento. Dahil sa init ng sikat ng araw, pinili nilang huminto para magluto ng kanilang makakain. Habang kumakain noon ang pangkat ng dalawang ermitanyo, ay pinangako nilang hindi sila aalis sa lugar hanggat hindi nila nakukuha o makikita ang katawan ni Nuli. Kaya nasabi ito ng mga kasamahan ni Nuli dahil sa ang buong akala nila noon, patay na nilang matagpuan si Nuli. Gawa ng biglaan na lamang naglaho ang presensya ni Nuli. Kaya nasasabi din ng mga kasama nilang patay na siya. Ayon sa kwento, halos hindi raw makakain ang pangkat ni Danilo dahil sa lungkot nilang nararamdaman. Pero itong si Danilo, pinagpilitan pa rin niyang buhay pa si Nuli sa kanyang isipan. Habang sila'y nag-uusap, pinili na lamang ni Manong Duming na manahimik na lamang at mag-isip sa kung saan maaring hanapin si Nuli. Hindi siya naniniwalang patay na ito dahil maraming bisis na niyang napatotohanan ang determinasyon at abilidad nitong Taglay. Matapos nilang kumakain, balik hanap na naman sila kay Nuli. Kung saan-saan na sila nadapo pero tanging kabiguan lamang ang resulta ng kanilang paghanap. Sa pagsapit ng gabi ng mismong araw, naroon pa rin sa paanan ng bundok sila Manong Duming. Dahil sa wala na noong maisip na paraan si Manong Duming, pinili niyang tumungo sa tanawa ng baliti at humingi ng gabay at tulong sa mga nilalang na nasa paligid na ninirahan. Halos hindi na kasi alam ng ermitanyo ang nangyayari sa kanyang estudyante. Dahil lahat ng panditik na maaring magsabi kung saan si Nuli, hindi makita yun. Ilang beses na rin itong pinalipad ang dalupao sa gabi sa taas ng bundok pero maging ito man, walang bakas ang nakita. At maging siya ang maestro, hindi niya maramdaman ang presensya nito. Matapos niyang makahingi ng tulong sa mga engkanto, muli na naman nilang inumpisahan ang paghanap kay Nuli. Sa paglipas ng linggo, bigo pa rin silang mahanap si Nuli. Ang iba nilang mga kasama ni Manong Duming ay piniling bumalik sa paanan ng Uringaw upang humingi ng tulong kay Sanoy at Kastansyo kung sakaling nasipat nila ito sa kanilang lupain. Maliban sa paghingi ng tulong, naghanap na rin ang mga kasamahan nila Manong Duming na maaari nilang makainan at humingi ng makakain. Sa mga dumaan pang mga araw, sa pagsapit ng gabi nung mismong araw, halos butot balat na noon si Nuli. Dahil sa wala siyang kinakain sa loob ng kuweba, kahit tubig man lang. Ngunit dahil sa aral ng agod na nanirahan sa kanyang katawan, ito ang nagsisilbing pagkain niya. Hindi rin lumabas noon ang hanagop. Dahil maaring nararamdaman na nito
na nasa paligid lang ang pangkat ng dalawang ermitanyo. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang hanagub na yon ay kayang kumain ng kahit na anong buto ng hayop. Mairaos lamang ang kanyang gutom. Kaya nitong hindi kumain ng karne sa loob ng isang buwan kung ito'y kanyang kinakailangan. Ang tanging ginawa lang noon nila Noli sa loob ay ang pagmasdan ang nagsisilakihan ng mga alupihang gumagapang sa lupa ng kuweba. Sa pagtagal ng panatili ni Noli ay halos ikakabaliw na niya ito dahil sa wala siyang makausap sa kuweba. Naisip rin niya noong sumuko na lang at isuka ang mutya ng agod upang sa gayoy tuluyan na siyang mamatay at hindi na maghihirap. Ngunit tuwing gagawin niya ang mga bagay na yon, may naririnig siyang mga kanta ng galing sa lingwahe ng mga diwata. Ang buong akala noon ni Noli, yun na ang maging daan ng pagkatapos ng kanyang buhay. Pero nagkamali siya. Dahil pagsapit ng hating gabi ng mismong araw na yon, nakasilay si Noli ng isang lalaki sa loob ng kuweba na may dala-dalang latigo na may ginintuang krus sa magkabila ang dulo. Maliit lang yon pero napakatikas ng tindig. Isusunod din natin ang 165. Sa nais na magpa-shoutout, mag-comment lang sa baba. Sabay-sabay na natin yan lahat.